Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Tablado para magkaalaman na ng kwento. Sa bawat palo ng argumento, di kami aatras dito sa Team Puti! Oh, well. Black agad ang mga kasinungalingan. Yan ang opensa ng palaban naming kupunan. Sa Team Pula, kami aabante! Yeah! Walang iyakan. Dito dapat palaging palaban ka sa Face-to-Face Harapan! Sapul sa puso at isip ang kanilang mga salita. Lahat may saysay, lahat may kwenta. Please welcome our harapang tagapayo. Sa batas, dapat laging alerto. Yan ang bilin ni Attorney Lorna Kapunan. Best game talaga maging mabuting tao. Yan ang parating payo ni Dr. Love, Brother June Banaag. Ito ang bad vibes at negative energy. Yan ang palaging paalala sa atin ni Dr. Camille Garcia. Numero 1 siyang maghahatid ng kaayusan sa inyong barangay. Kaya out sa kanya ang nagbabangayan. Narito na ang ate ng masa, ang multi-awarded journalist and host, Corina Sanchez Rojas! Ate Corina! Okay, so good morning sa inyong lahat. Oy, kailangan na kamite. Ayan, daling-dali mo ang ngitis, Mas. Mas, daling-dali, kilay pa lang. Magdaling-daling tayo. Kung gusto nyo matuto ng pinakahuling dance step, dito lang po sa Face-to-Face Harapan. Okay. Yay! Nag-umpisa sa Ginowang X. Ay! Ginowa na yung X. Okay. So, hanggang sa nagpatalbugan at nauwi sa Pikunan at Bangayan. Kaso, eto na ngayon, ang problema, pati mga anak nila, nadamay na sa girian nila. Damay yung anak. Alamin nga natin ang kwento sa likod ng ganti sa anak na inapi. Hindi napigilan ni Jelay ang magalit nang malaman niya na ang anak niya ay sinaktan at nilait. So, bakit hindi ako anihin mo? Bakit yung bata pinapatulang mo? Kung may galit ka sa akin, huwag yung bata sa bata mo idaan, sa akin mo idaan. Alam mo, Jelay, sana pinakinggan mo rin yung side ko, hindi lang sa anak mo. Alam mo kung bakit? Napakabastos ng anak mo eh. Ay! Lume-level up ang sagutan ng parehong nanay! Nanay ako eh. Natural, magagalit ako. Kung may pagkakamali ng anak ko, sabihin niya sa akin. Ako magdidisiplina bilang magulang sa anak ko. Oops! Teka muna! Si Jelay ay re-rest back na para sa anak na inapi. Eh, ikaw, Grace, ano pa ang iyong masasabi? Siya ang nanay ng batang sinabunutan at pinahiya ng kanyang kapitbahay. Jelay, humarap ka na.
Hello, Jelay. Anong problema? Ilan taon na yung anak mo? 14 years old po. 14? Opo. Babae, lalaki? Ano po, bakla po. Bading. Bading po. Tapos, anong nangyari? Ano po kasi yon, hindi po talaga ako nakakita noon. Yung anak ko po kasi nagbabalibol lang sa kalsada. Tapos po, yung pagkabalibol po nila, natamaan po yung paninda ni Grace. Tapos po, pinahiya niya yung anak ko, nagsusumbong sa akin. Tapos, umiiyak. Tapos sinabunutan daw siya. Kaya sabi ko, siguro bakit ganon, di na lang ako inausap, di ba po? Sabi ko ganon, bakit kailangan niyang saktan yung bata? Pero alam ko po, hindi po yun ang dahilan kung bakit eh. Dahil nga po doon sa ex niya na naging jowa ko. Pero hindi ko naman po alam yun. Hindi ko po alam yun. Kasi po, teenager pa lang po ako. Kasi siya, mas matanda siya sa akin eh. Siguro, losyang na siya, kaya siya pinalitan. Kailan ba nangyari itong jowaan ninyo? Hanggang ngayon, jowa mo pa rin? Hindi na po. May kanya-kanya na rin po kami pamilya. Yun lang siguro po, hindi siya makamove on. Matagal na po nangyari yun. Kaya siguro, hindi siya makamove on. Doon po sa anak ko, binaling niya yung galit niya sa akin. Yung ex niyo po ba ay may pamilya ng sarili? Sila pa rin po. Sila pa rin? Opo, sila pa rin po. Ay, nagkabalikan! Opo, nagkabalikan po ata sila eh. Nag-asawa na? Opo, sila. May anak yata sila eh. Pero ano yung kwento sa pageant? Ay, kasi po, sumali po ako sa pageant, no? Eh, hindi po siya nagpakabog. Sumali din siya. Sino siya? Sumali din po siya sa pageant. Kaso po sa kanya, ganda ng lola kasi losyang na siya. Eh sa akin, Mrs. Barangay lang. Kulit naman. May iba pang atraso ba sa iyo, si Grace? Meron pa rin po. Ano? Yung po, sinisiraan niya po yung nagtitinda po kasi ako ng frozen goods. Dati po, ang dami kong suki. Ngayon, siniraan niya ako na mahal daw yung wag daw kukuha sa akin kasi mahal. Kaya yung iba, umuutang na lang, inuutang na lang, kaya tuloy, ako tuloy. Sige, dahil nga sa wala nang bumibili, pinapautang ko, nasa-short budget din po ako. Ayun, so siya naman ang inirereklamo at sinasabing mapanakit sa anak ni Jelay. Grace, humarap ka na. Mas maganda pa ako sa'yo eh. Okay. Ito po ay tagisan ng bewang. So habang naghahanap tayo ng medida, magko-commercial muna tayo. Pagbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Okay. Bago ang diretsahang tanong, since kayo kanina ay nagpapaseksihan at tagisan ng baywang, sukatin natin ang baywang. In the red corner, weighing 500 kilograms, Ate Grace! Chan ko wala. Okay. Next. In the white corner, weighing 5 milligrams and 3 cellulites, Ate Jelay! Ayun! Lumabas na ang resulta. Ate Cory, right, ang resulta natin ay may problema kasi naging bewang po ni ate dahil naging 36, 37, 38 up to 40 agad. Pero ang naging sukat niya ay 40, mas maliit ang bewang ni Ate Jelay. Puti! Parang hindi papalitan niya. Wala naman sa bewang. Ano, te? Wala sa bewang ang sukatan. Kaya paano hindi papalitan niya? IQ! Papalitan niya. Q&A! Q.
Swimsuit! Swimsuit! Swimsuit. Sorry. Wala daw sa bewang ang sukatan. Paano hindi papalitan yan, di ba? Pero ito, ha? Ito. Ito na yung Q&A natin. What is the essence of being a woman? What is the essence of being a woman, Grace? For me, ang pagiging ano ng isang babae ay yung pagiging kontento sa buhay. Yun yung ang pamilya mo is buo at may takot ka sa Diyos, yun lamang po at maraming Okay. Jelay. Essence of being a woman is to being a good mother and how to handle his family. Pareho silang matalino. At saka hindi naman yan ang ating problema. Kayo talaga, oo. Oo, yung panel of judges natin, nagugulumihanan na. Seryoso tong usapang itong pananakit sa bata, Attorney Lorna. Diretsahang tanong, nananakit ka daw ng bata. Ay, para po sa akin, hindi ko po gusto may mangyari yun. Nangyari po kasi yun, naglalaro yung anak niya doon sa may ano namin, Pero sinabunutan lugar. mo. Sinabunutan mo. Hindi po. Ang sabunot ko, ang buhok, wag-wag. Ang sa akin, ginanon ko lang. Dahil ang salita ko ng anak niya, bakit dito ka nagtitinda, kalsada to? Ang sabi ko naman, natural, naghahanap buhay ako. Mas maganda yung maghanap buhay kaysa magnakaw. Violence against children. Nauna yung bata, yung anak niya, na ewan ko ba kung tinuturuan niya ng magandang manners yun. Nanakit ka pa rin, kaya nga nagsumbong yung bata kasi nanakit ka Hindi sa bunot eh. Actually, hindi sa bunot eh. Iba yung sa bunot. Pag hinila lang ng ganun. Dahil alam ko kung meron ka pa rin. Kahit hindi mo sinabunutan, nanakit ka pa rin. Umiyak yung bata eh. Teka ha, pagka hindi naman daw ganon, ginanon lang daw yung buhok. Yan ba ay actionable? Actionable yan kasi meron tayong specific na batas. Republic Act 7610. Lahat ng pananakit, whether sa bunot, whether salita, whether reprimand, physical, emotional, psychological. Kasi ang tawag dyan, Special Protection of Children. Napakabigat niyan, no? Ang penalty dyan, lalo na pag it results in serious physical injuries or death, no? Ang minimum dyan, 6 years. Ang maximum dyan, pwedeng life imprisonment, no? Kanya napakaseryoso talaga. Pero ma'am, ginawa niya rin po sa anak ko, pinahiya niya yung bata. Pero hindi ko sinaktan. Pinagsabihan niya na pangit sa mga kalaro. Hindi ko sinaktan. Ginawa mo yun? Pero hindi ko sinaktan, ma'am. Okay. Pero verbal pa rin Katulad ng ginawa niya. Yun, Attorney Lorna. Unjustified. Hindi pwedeng defense. Kunyari akong lawyer mo, hindi pwedeng defense yan. Kasi hindi pwedeng kasi sinaktan yung anak mo. Pwedeng binalikan mo. Hindi po. Nauna po akong nanakit, tapos ginantian niya po yung anak ko. Pero hindi ko sinaktan yung anak mo. Pareho kayong pwedeng iabla. Totoo ba na talagang galit ka kay Jelay dahil sa boyfriend? Naging boyfriend niya yung ex mo, na ngayon kayo naman ang nagkatuluyan ulit. Siya lang naman nag-a-assume nun eh. Sumera. Lotion na kasi siya. Sa tingin mo, magseselosan ka ta, wow. So, ano ba talaga ang pinagmulan nito? Malalaman natin yan hindi mula dito sa dalawang maldita. Uy! Maldita nga, at least, beauty queen naman. Okay. Narinig na natin ang panig ng dalawang maldita. At dito naman, tayo pupunta sa mga testigo. Ang kampihan, susunod na sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Para sa kanya, pag hindi sinasadya, hindi na dapat pinatulan ni Grace ang anak ni Jelay. Lizelle, humarap ka na.
Hazel, bakit galit na galit si Grace sa'yo? Kasi po, yung pagsumbong ko po kasi dun sa anak ni Jelay na sinabunutan niya. Dinagdagan mo, kapal na mukha mo. Kasi wala naman pa akong, kasi bumili nga lang pa ako sa tindahan, kaya po ganon. Hindi kasi makamove on siguro, kaya ganyan po yan lagi. Sobra po sa Ate Lizelle, bakit ba hindi siya makamove on sa nangyari? Saan ba siya hindi makamove on sa palagay mo? Doon po sa nung dati niyang boyfriend po ng ni Jelay. At sa palagay mo ba, mahal si Jelay nung ex-boyfriend niya? Siguro po, di ko rin, kasi ang ko po talaga sa kanila, yan lang naman ang niya yung... Kinagagalit niya? Opo, at saka yung minsan nagpaparinig po siya, ganyan, kaya po Huwag ka talaga, tibay naman ang mukha niyong kapal dalawa. mo, sobra ka. So talagang feeling mo nagsiselos talaga Parang ganun po siguro, kasi kaya po naman sinaawa po na ako sa anak po ni Jelay. Saan nag-uugat yung asar ninyo sa isa't isa? Hindi makaramo sa kanya, ma'am. Tuwing makikita nila ako, lagi silang pare. Lalo na pag nagiinuman sila. Yun po kasi pag nagiinuman kami, nagtitrip na. Yung jowa niya po lagi kasi ang nagbumibili ng iniinom namin. Kaya Kasi nga, nagsiselo siya inuutukan hindi nyo. siya binibigyan ng pera. Yun. Yung po doon nang gagaling yun. Hindi naman gagastos Hihingi yung siya isa ng kung pera, hindi hindi nyo siya tinetext, binibigyan. diba? Siya naman ang saksi sa panlalait ni Jelay kay Grace sa tuwing makakainom. Ayan, si Jelay. Meron siyang ibang personalidad paglasing na siya. Helen, humarap ka na. Ikaw yung sip-sip eh. Nay Helen. Taga-sul ka eh. Taga-sul ka. Sinungaling, Diba? Sip-sip ang paninda niya. Okay. Nay Helen, may tanong po ako. Sul ka. Sige, mamaya na lang. Okay. Ding 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 ding. Okay, Nay Helen. Curious lang po talaga ako. Gaano po kagwapo yung ex nila para pag-awayan nila ng ganito? Gwapo. Kung bibigyan mo po ng score, 1 to 10, gaano po kagwapo? 8. 8 daw. Okay. Sinong artista po ang kahulma niya? Kamuka? Dennis Trillo? Dennis Trillo! Wow! Jenny Lynn! Okay, pero maiba naman po. Nakasasaksihan niyo po ba yung mga ginagawa ni Jelay kay Grace? Yung pintuan po namin, doon sa may gilid sila nagiinuman. Yung mga sinasabi ni Jelay kay Grace, alam ko po yung mga paninira ginagawa mo sa kanya. Kakautang ka lang kay Grace, kaya Hindi ganyan sa ka. kakautang ko, Grace. Yung mga sinasabi mo na yung anak mo, sinabunutan, ginanin lang niya. Ginanin lang ni Grace. Siyempre sa isang bata, akala ko sinaktan siya. Sasabihin niya sa akin yun dahil concern siya. Dahil nagkagulo, nagkasiraan na nga po ng kanya-kanyang hanap buhay. Paano naapektuhan si Ate Jelay nung siniraan na ni Ate Grace? Ito pa nga po si Grace eh, kasi si Grace po nagtitinda yan. Sa mga paninira ginagawa po niya kay Grace, hindi na lang po siya nagtitinda. Minsan nga po, nagtitinda to, ginagawa na lang niya, tinatabi na niya yung paninda kasi dadaan po ito, yung mga sinasabi hindi maganda. Sinisiraan niya, kasi kayo bumili dyan, di masarap yan, panis na yung sarsa niyan, gano'n mga sinasabi niya. Talaga naman, may time sa panis yung Minsan pa po, sarsa eh. hindi kinakapat po niya yan, gumagano pa siya. Natingnan mo ba para masabi mong panis? Ito po'y nagsimula sa paglalaro ng bata na hindi sinasadya, nauwi sa pananabunot, pati ang pangkabuhayan tusok-tusok na damay. Opinyon, komento at pag-usisa ng ating mga sausawero at sausawera at sa ating mga taga-payo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face. Ayan, may mga business kayo, di ba, Ryle? Yes po. Doc Becky. Yes po. Di ba? Clinic. Anong business mo? Bigasan. Bigasan. Yeah. Okay, at ikaw, online. Oh yes po, mga relo tsaka pabango. And coming soon, sabon. Wow! Wow! Pautan! Yumayaman! Ay, hindi po. Okay, pagka merong nanira sa inyong mga paninda, anong epekto niyan?
Ako po, initial reaction ko talagang magagalit ako. Especially kung pinangangalagaan ko yung aking paninda. Kasi ako po talagang pag nagnegosyo, hinahawakan ko rin talaga ng maayos. At sinisigurado kong yung paninda ko magugustuhan ng mga mamimili. Yes. Ayun. Okay, pero kasi pagka siniraan na yung produkto mo, ibang usapan. talagang kabuhayan mo. Ngayon pa naman ang kompetisyon grabe sa online. Di ba, no, Ryle? Tama po. Kung kasalanan talaga namin, di aayusin namin. But, kapag naninira lang dahil sa inggit or wala naman katuturan, hahayaan ko lang siyang dumada. Bakit? Kasi mas maraming tao na naniniwala sa produkto ko. Alam ko anong value ng produkto na binibigay ko at hahayaan ko na yon magsalita para dun sa aking negosyo. Ayun. Okay. So, basta't siguraduhin natin kahit na anong panira sa atin, yung produkto natin at serbisyo ay tama. Okay, ano naman ang payo ninyo? Sige nga. Grace, nakikita ko kasi naiinggit ka lang kay Gelay eh. Una-una, yung bata hindi dapat nadadamay sa away nyo. Isa pa, hindi nyo na boyfriend yung lalaking pinag-aawayan nyo. Kaya dapat labas dyan ang mga bata. Bate. Bata pa, Para po sa akin, kung nakagawa man ng kamalian si Ate Jelay sa anak mo, sana kinausap mo rin si Ate. Oh, hindi yung pati yung anak niya, sasaktan mo o kaya pinagsasabihan mo ng hindi magaganda. Oh, yung sa pananakit, alam ko masakit yon, pero mas matalas ang dila kesa sa physical. Ayun. Tsaka, isa pa, kung halimbawa siniraan yung paninda mo, di sabi mahal, di babaan mo ng konti, kahit konti man lang na tubo, at least mabubuhay pa rin yung pamilya mo, Kasi practical tayo, di ba? Kung saan yung mura, doon yung mamimili. Ganun ang gawin mo. Kung sinasabing mahal yung paninda mo, bawasan mo ng konti ang yung presyo. Huwag kang maninira. In general po yung sasabihin ko, hindi po basihan ang physical na kaanyuan ng tao para masabing maganda ka. Sabi nga po, di ba, beauty is in the eye of the beholder. At ito pa po, kung ayaw niyo pong gawin sa inyo, huwag niyo rin po gagawin sa kapwa mo. Ate, ito lang po yung sasabihin ko, Ate Grace. Doon po sa past relationship, failed relationship na meron ka, try to fix yourself po muna. Yun lang po yung masasabi ko. Thank you. Puro status sa Facebook Kaya nga, pero eto na, medyo kakaiba yung magbibigay ng opinion kasi ate ko rin, lalaki siya. So, medyo matututunan tayo puso dito kasi lalaki siya. Sa pananaw ng lalaki. Yes, kamukha ni Ruru. Ruru sa punso. Okay, kuya. Para sa akin po, ang most important area to consider here, hindi po natin nabigyan ng tamang solusyon yung main issue, which is naging biktima po dito ay isang minor de edad. Kasi po, nangyari po, nag-assume po kayo na parang binalikan natin yung issue in the past, which brought more fuel to the fire kasi. So kung nag-isip tayo ng mas magandang solusyon para ma-solve yung issue, na parang mayroon tayong certain procedure na finalo, nagsumbong tayo sa barangay or nag-usap kayo ng maayos tungkol dun sa nangyaring hindi maganda, siguro hindi na tayo abot doon sa ibang usapin pa na magkakasakitan kayo o papag-uusapan pa ninyong paninira tungkol sa hanap buhay ninyo. Ayun. So, siguro sana po, learning po natin is never assume. Mas mag-focus po tayo dun sa tamang solusyon. Okay. Dr. Love, nagka-torn between two lovers ka na ba? Paano kung parehong palaban, yung dalawang babae? Iwanan ko. Pareho? Oo, iwanan ko pareho. Walang kwentang kasama yung palaaway. Oo, palaaway. Kasi negatibo, Naku, ayaw ko ate rin ko rin. yan. Pag alam nyo, pag ang puso nyo ay punong-puno ng galit, wala kayong makikitang maganda sa kapwa nyo. Pati relasyon nyo madadamay, no? So, I think it's about time. Maliit lang yung community ninyo. Kalimutan na lang. Nakikita ko lang dito talaga yung immaturity on both parts. Immaturity ninyo. Mag-focus na lang kayo dun sa mga pangarap ninyo. Anong gusto nyong marating? Anong gusto nyong achievement sa buhay nyo? Mag-focus kayo dun kaysa tingnan nyo yung buhay na may buhay. No? Kasi hindi matatapos yan. Diyos ko,
ang dami nating makikitang buhay ng may buhay na po pwede nating pansinin. Pero isipin nyo, ano ang gagawin mo para ma-reach mo ang mga pangarap mo? Ikaw ang magbe-benefit doon. Ayan, thank you, Dr. Love. Full of love ang kanyang payo. Attorney Lorna, anong proseso naman kapag menor de edad na ang nasasangkot sa issue? Parang sineseryoso niya talaga na nasaktan yung kanyang 13-year-old, no? So, anong proseso? Willing ka ba? Pakinggan mo ito, ha? Kasi iba yung talagang pahahabain mo yan. Okay. Ang unang-una kong i-emphasize ay yung issue ng tinatawag na corporal punishment. Bawal na yan ngayon sa batas. Ha? Ano yung corporal punishment? Hindi lang sa pamilya, no? Hindi lang sa bahay. Bawal rin sa eskwelahan. Bawal sa mga institutions. Yung tinatawag na physical punishment. Para maintindihan ninyo, ha? Ano yun? Example, hitting. Yung hitting, slapping, spanking, shaking, yung ginaganon, punching, kicking, choking, electric shock, confinement in a small space, no? Nangyayari yan sa eskwelahan. O yung, even in exclusive boys schools, yung pinapatayo ng matagal, no? Bawal na bawal yan, corporal punishment. Yung authority to discipline, kunyari ikaw, Grace, nakita mong may masamang ginawa yung anak niya, sabihin mo sa kanya. Kasi ang may authority na idisiplina ang anak ay nasa magulang, hindi sa'yo na kapitbahay o hindi sa'yo. Ganon din sa'yo, no? So, pareho kayong nagkamali dyan. Ang problema dyan, dinadagdagan ng mga kapitbahay ang problema. Dahil, parang, kasi, sa mga barangay, uso ata yung inuman, di ba? Dapat ang inuman sa barangay, naintindihan natin, pang-relaxation. Mag-relax kayo, mag-share ng stories, hindi yung maninira kayo. Kanya yung dapat maliit na problema, lumalaki. So, dapat inuman sa barangay, recreational. At marami tayong batas para sa protection ng bata, no? Nasabi ko na yung 7610, special protection. Nasa family code yan. Nasa constitution pa yan. Meron pa tayong convention. Ang Pilipinas, signatory sa Convention on Protection of Children. So, dapat seryoso kayo sa mga obligasyon nyo, duty ninyo bilang mga magulang. Lahat kayo, pati si Lizelle at saka si Helen, may matututunan dito, attorney. Okay, Dr. Camille, anong nakita mong behavior sa ating mga bisita ngayon? May pinag-uugatan, ano? Parang may pinag-uugatan kasi kahit na yung pinakasimpleng mali, pinapalaki. Totoo yan, Ate Kuring, tama ka dun sa observation na talagang napapansin nyo, di ba, ang isang tao, pag nag-umpisa ng manlait, di ba? Ano bang pinatutunguhan dito? Pwedeng talaga insecurity. Pangalawa, yung bang sabihin na natin na gusto niya na makalamang dun sa isa dahil kasi marami kong naramdaman na frustration na nangyari before. Pero siguro dito ang malaking factor na dapat nating isipin. Kung nangyari yung aksidente, hindi naman kasi siguro talagang intentional na yung bola na yun ay mapunta dun sa inyong dun sa paninda na yun. Ang ganda sana kung talaga ang nag-usap yung mga adults, kayong mga nanay, kasi kayo ang magbibigay ng ehemplo ng magandang pag-uugali sa inyong mga anak. So, anong klaseng pag-uugali ang makikita kung kayo ay nagbabangayan, kung kayo hindi nakakaintindi na konting ganito lang pala, inaaway nyo na ang inyong kapwa. Ibig sabihin dito, mababa ang tingin nyo sa sarili, kaya pinipilit nyong iangat ng sa maling paraan. So sana, tignan nyo maigi, kasi kung magpapakumbaba kayo at magkakapatawaran, napakagandang ehemplo para sa isang nanay, sa kapwa nanay at sa inyong mga anak na magiging maayos sila dahil kasi nagpakita kayo ng magandang pag-uugali. Ayan! Naku, nakikinig ba kayong lahat? Kayong lahat, ha? Titingnan natin kung may solusyon pa ito. Magkakaayos pa kaya ang magkapitbahay o magpapatuloy lang ang kanilang asal bata at inis sa isa't isa? Tutukan yan sa aming pagbabalik. Ito ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti?
kapayapaan sa buhay nyo? O gusto talaga ninyo yung nag-aaway kayo? Siyempre po lahat naman po gusto ng kapayapaan, di ba? Hindi ba? Ikaw, Grace, gusto mo rin? Di ba mas maganda talaga yung nakangiti, walang iniisip, walang kaaway, kumikita lang, naghahanap buhay, payaman ang payaman, di ba? Dapat walang nadadama, yung mga anak, magandang ehemplo nakikita, di ba? Oh, so, yung nakaraan, wala ka nang gusto sa ex mo. Tapos na po. Tapos na yon, kahit nanlilibre siya, edi papabayaan mo na siya, basta yung sustento, kailangan kumpleto. Right? Kayo naman, kapag ililibre kayo ni, ano pang pangalan ng asawa mo? Richard. Richard! Oh, Ang gwapo ng pangalan, Richard. oh, lumulusi. Ito nagsasyawi. Okay, teka muna. Itong si Richard, pagka nanlilibre, ang una niyong tanong sa kanya, sige, manlibre ka, nagsustento ka na ba? Pwede ba yon? May responsibilidad, 5 anak. Sabihin mo sa lalaking yan, ha? Sinasabi ko naman po yun, manlilibre ka, pinakain mo na ba yung mga anak mo? Binigyan mo na ba ng pagkain? Correct. Ginaganon ko naman po yun. Ayan. Kasi wala na rin naman po yun. Kumbaga parang friends na lang yung panlilibre niya sa amin eh. Wala na po yun. Matagal na po kasi Tsaka alam mo ako bilang babae, lahat ng bisyo ko, sagot ko. Tama. Hindi ako hihingi sa lalaki. Kahit sa asawa ko, hindi. Lalo pag bisyo, ha? Sagot ko yan. Siya naman po yung nag-i-insist, ma'am eh. Naku, wag na lang. Gulo pa. Sabihin mo sa kanya, bigay mo na lang yan sa anak mo. Yan nga po. Di ba, no? Di ba? So, para relax kayong lahat, una, bibigyan kita ng pustiso. Para maganda ang ngiti. Di ba? Ito naman, bibigyan natin ng derma para matanggal ang mga pimple. Thank you. Tapos lahat kayo magpa-parlor, magpapatina, magpapagupit. Wow. Parang nalungkot siya nung siya lang bibigyan ng pusto. Hindi, share sila. Mag-share kayo. Ikaw rin. Bakit? Hiraman? Hiraman sila. Na lang kayo? Bibigyan ka rin naman pala. Bibigyan din kita. Bibigyan lang ang pusto. Kung merong diferensya ang mata, meron din kaming libreng pasalamin. Okay? Basta maghanap buhay na lang tayo ng maayos. Para wala na tayong away. Oo, away chikilya. Tumayo nga kayo dyan, magyakapan na nga kayo dyan. Sino siya? Sino siya? Ay nako, alam po ninyo, ang komplikado, pasimplihin. Ang mainit, palamigin. Ang galit, pahupain. Ang maling nakaraan, kalimutan. Ang bawat araw, pasayahin. Ang gulo at chismis, iwasan. Ang paninira, tigilan. Sa totoo lang, alam na ho natin lahat ito eh. Kung ituon na lang sana natin ang oras natin sa magandang gawa at lalo ang pagkakakitaan, sabay tayo'y magtutulungan at magdadamayan, di wow, hindi ba? Okay, promise nyo ha, bati-bati na. Alright, let's go to the parlor. Ako po ang inyong Ate Corinne, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face harapan tayo. Face to face problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face tama ng okrayan. Sama na sagutin tama o mali. Galit, bate,
basura. May nakakita na nagtapon talaga siya ng basura. Sana nagpakabit ka ng CCTV para makita mo kung sino yung iba nagtatapon. Hindi ka nahuli, hindi ako magsasalita ng ganun. Isang beses lang po yung ginawa ko. Kaso syempre, malay ko pa sino nagtapon ko, diba? Sa labas mismo sa pintuan namin, tinatapon yung mga basura. And I, Ate Kuring, your pambansang referee,